Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Ciegado Hiring Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ruben Ediray Cleo Sr., King of all kings, Master Ruben Bray Cleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Ecleo First. Pizza 30 po ngayon buwan ng Hulyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipapatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol kay Profesor kong si Jesucristo. Nang nahatulan si Profesor kong si Jesucristo at ipinako sa krus at pinatay siya doon sa krus na nakalambitin sa krus. Nang inilibing siya mga kapatid ko, namatay siya sa oras ng alas 3 ng hapon at inilibing siya sa oras ng alas 6. Alas 6 ng hapon tapos na ang paglibing sa kanya doon sa Kanaan, doon sa Jerusalem, mga kapatid. Ngayon, yung pagkabuhay niya ay muli siyang nabuhay kinabukasan madaling araw sa oras na alas 3 ng madaling araw ng Sabado. Ngunit alam na alam ninyo at paliwanag na paliwanag ng mga pari ninyo, mga pastors ninyo, na si Profesor kong si Jesucristo ay namatay ng Biyernes at muling nabuhay pagkalinggo. Kaya tinatawag ang linggo na muling pagkabuhay. Tinatawag ang pagkabuhay niya na nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Ngayon mga kapatid, isolve nga natin ang problemang ito. Isolve nga natin itong isang malaking pagkakamali noong kapanahunan pa ni Profesor kong si Jesucristo hanggang sa ngayon. Isang malaking pagkakamali ng mga pastors, ng mga pari ninyo na hanggang ngayon ay hindi pa nga naituwid-tuwid. Ngayon mga kapatid, kung may mga grado yung mga pastors ninyo, yung mga pari ninyo, bakit nila nasabi sa inyo na 3 araw matapos mamatay ay 3 araw muling nabuhay? Paano po ninyo yan ini-arithmetic? Paano po ninyo yan ina-analyze, binabalansi? Gayong namatay nga siya sa araw ng Biyernes sa oras ng alas 3 at muling nabuhay pagkalinggo. Bilangin nyo nga yan mga kapatid, kung 3 araw ba yan? Kahit siguro grade 1, kahit siguro grade 1 na bata, alam niyang hindi yan 3 araw. Bilangin nyo, Biyernes, Sabado, Linggo. Tatlong araw yan kung Biyernes, Sabado, Linggo. Pero oras ang bibilangin dyan. Oras po ang bibilangin dyan. Dahil ang isang araw ay 24 hours. 24 hours ang isang araw. So kung 24 hours natin mula ang pagkamatay niya sa alas 3 ng Biyernes, ang 24 hours niyan ay alas 3 ng hapon ng araw ng Sabado. O yan ang isang araw. Yan ang isang araw, alas 3 ng hapon pagkasabado. Ang pangalawang araw niyan ay alas 3 ng hapon ng araw ng Linggo. Pangalawang araw pa lang yung Linggo. Kung iisipin nyo, kung i-account nyo yan mga kapatid. Ang pangatlong araw ay araw na ng Lunes ng alas 3 ng hapon. Yun ang pangatlong araw. Alas 3 ng Lunes ng hapon. So paano nasabi ng mga pari, ng mga Santo Papa na 3 araw siya bago muling nabuhay? 3 araw daw siya muling bagong nabuhay, sabi ng mga pari ninyo, ng mga pastors ninyo. Ngunit bakit Linggo ang araw ng pagkabuhay? Tanungin nyo nga ang inyong mga sarili kung tama ba ang mga pastors ninyo, mga pari ninyo. Ang daming sumasamba sa araw ng pagkabuhay mga kapatid. Yung mga senador, presidente ng mga bansa, senador ng mga bansa, congressman ng mga bansa, gobernador ng mga bansa, mayors ng mga bansa, yung mga edukadong tao, mga abogado, mga doktors, lahat na mga profesional na mga tao sumasamba sila sa araw ng pagkabuhay. Ngunit tama ba yun? Linggo ba ang araw ng pagkabuhay? Nasaan ang grado niyo yan? May grado ba kayo o wala? Ngayon, niyo malalaman, pinapahiya ko kayong lahat
dito sa buong mundo. Pinapahiya ko kayong lahat. Dahil mali po ang pagsasamba niyo yan. Maling-mali. At nandito ako para ituwid yan. Dahil hindi po tama na 3 araw siya muling nabuhay. Dahil kung i-account niyo nga, kung i-analyze niyo nga, i-arithmetic niyo nga, namatay siya sa 3:00 ng hapon ng Biyernes. At muli siyang nabuhay linggo ng pagkabuhay. Bilangin niyo nga kung 3 araw ba yun? Nagsabi ako sa inyo ng totoo. Dito niyo malaman kung totoo ba or tama ang sinasabi ko. Totoo ba or tama ang mga post ko sa YouTube. Dito niyo malalaman. Dahil ikukurik ko talaga kayo. 9 na oras lang po si Professor Kong Jesucristo sa ilalim ng lupa. At yan po ang sabi sa akin aking Diyos, Divine Master Robin Idiray Senior. Yan po ang aral na ibinigay niya sa akin. At inisishare ko po yan ngayon sa inyo. Na dito nyo malaman kung sino ang tama. Ang mga pari ba ninyo or mga pastors ba ninyo? Or ang aking Diyos, Divine Master Robin Idiray Senior, na nagsasabi sa akin na 9 na oras lang si Professor Kong Jesucristo sa ilalim ng lupa. Ang mga pastors ninyo, pari ninyo, nagsabi na 3 araw. Pero bilangin nyo nga, ang 3 araw mga kapatid ay composed of 72 hours po ang 3 araw. 24 hours plus 24 hours, 48 plus 24 hours equals 72. Ang 3 araw mga kapatid ay 3 sibol yan ang araw. Sumibol ang araw, unang sumibol ang araw, Sabado. Una pa lang yun. Linggo, pangalawa, pangalang yun. Lunes na dapat ang araw ng pagkabuhay. Pero bakit convince kayo na linggo ang araw ng pagkabuhay? Kumbinser kayo. Nasaan mga pinag-aaralan nyo dyan? Nasaan ang pinag-aaralan nyo dyan? Nakumbinser kayo ng mga pastor, mga pari na linggo ang araw ng pagkabuhay? Tama ba yun? O mali? Mali yun mga kapatid. At i-correct ko nga yun dahil ako nga ay isang misyonaryo ng aking Diyos na magtatama sa mali na daan na inyong tinatahak ngayon. Itatama ko talaga para magkakaroon kayo ng liwanag, magkakaroon kayo ng kunting liwanag para makamit nyo ang minimithi ninyong kaligtasan. Bilangin nyo talaga kung mali ba ako, kung sino ang mali sa atin. Ako ba o ang mga pari ninyo, mga pastors ninyo? Yan po ang araw ng pagkabuhay talaga. Ang araw ng pagkabuhay ay kinabukasan rin lang talaga. Kinabukasan rin lang. Dahil 9 na oras lang si Professor Kong Jesucristo sa ilalim ng lupa. At linggo ng alas 6 ng linggo, ay siya ay umakyat na doon sa kaharian ng kanyang ama. Alas 6 po yun, nagkita sila at ng mga apostolis niya doon sa bundok ng Sinai. Doon sila nagkita at doon siya umakyat papunta sa kaharian ng kanyang ama. Doon siya umakyat sa langit. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung may mga pinag-aralan nga yung mga pari ninyo, mga pastors ninyo, tatanungin ko kayo kung alam niyo ba kung sino ang kasama niya na umakyat doon sa kaharian ng Diyos. Dahil mayroon siyang kasama. Mayroon siyang kasama na umakyat doon sa kaharian ng Diyos. Hindi niyo yun makikita at hindi rin yun makikita ng mga apostolis nung kapanahon na yun. Dahil yung kasama niya ay espiritu na rin lang yun. Patay na kasi yun eh. Alam kong hindi niyo alam, pero ibabalik ko nga. Nung ibinitay o ipinako siya sa krus, nakalambitin siya sa krus, 3 lang ang present doon, 3 lang. Dahil yung iba, yung sabi ko sa inyo, 1,674 katao ang kasabay na pinako ni Professor Kong si Jesucristo at kasabay na namatay, ay sa magkaibang panig yun ng buong bansa ng Huda at saka ng Roma, sakop ng Roma. Baga sabay-sabay lang silang ipinako ba, pero iba-ibang lugar, iba-ibang bayan, iba-ibang, sabi ka nga, iba-ibang lugar nga. Kayo nang mag-isip niyan. Iba-ibang lugar. Kaya total doon ay 1,674 silang naipako nung araw na yun na Biyernes.
Ngunit tatlo lang ang nandoon sa bundok ng Kalbari. Tatlo lang sila. Ang dalawa ay si Istas at saka si Dimas. Di ba sabi ni Istas na nakalambitin sila sa krus. Sabi niya, Jesus, kung totoo kang makapangyarihan at anak ng Diyos, ibaba mo ang iyong sarili, kalagan mo ang iyong sarili at isama mo kami. Sabi naman ni Dimas kay Istas, Istas, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo ay nararapat na may pako o maparasahan ng ganito dahil tayo ay totoong makasalanan. Samantalang ang taong ito ay walang kasalanan. At sinabi ni Dimas na, Jesus, tatandaan mo po ako kung nandun ka na sa iyong paraiso. Sabi naman ni Professor kong si Kristo, ngayon kaagad Dimas, isasama kita sa kaharian ng aking Ama. Ngayon, nung umakyat na siya doon sa kaharian ng kanyang Ama, ilan ba sila? Dalawa sila mga kapatid. At kasama nga ni Professor kong si Kristo na umakyat doon sa kaharian ng kanyang Ama, si Dimas. Dalawa sila na pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa totoo lang, wala pong sinumang taong makapasok sa kaharian ng Diyos na hindi maniniwala kay Professor kong si Kristo. Wala po talaga. Wala kahit isa. Wala. Yung mga iglesia ni Kristo, sabi iglesia ni Kristo, dala-dala nila mga pangalan ni Professor kong si Kristo. Ngunit hindi naniniwala kay Professor kong si Kristo, wala po yun. Big zero talaga. Mga Muslim, wala. Dahil hindi sila niniwala kay Professor kong si Kristo. Lahat ng mga tao dito sa buong mundo na hindi niniwala kay Professor kong si Kristo, na siya ay anak ng Diyos, siya ay panganay na anak ng Diyos, wala po talagang kaligtasan niya. Dahil tayong lahat na tao dito sa buong mundo, we are all sons and daughters of God. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Ngunit mayroon pong panganay sa atin. May panganay po sa atin. At yan po ay si Professor kong si Kristo, ang panganay po sa atin. At mayroon pong pinakabunso sa atin. At ang pinakabunso po sa atin mga kapatid ay si Adan po yun. Si Eva ang pinakabunso talaga sa lahat. Si Adan ang pangalawa na bunso na anak ng Diyos. Yan po talaga ang totoo. Pero binaliktad kasi ng Diyos eh. Si Adan ang pinakaunang binigyan ng laman. Si Eva ang pangalawang binigyan ng laman. Ngunit si Eva ang pinakabunso. Si Adan ang pangalawang bunso. Tayo, sumunod na tayo. Dahil nang nagkaroon na ng laman si Adan at saka si Eva, doon na tayo pumasok sa kanilang mga anak. Sa mga anak ni Cain na tayo pumasok. Espiritu tayo. Nauna pa nga tayo kay Adan at saka ni Eva na ginawa ng Diyos. Nauna pa po tayo. Dahil pinakabunso na nga si Eva. Nasabi ko na po yun sa inyo doon sa unang post ko. Kaya ngayon mga kapatid, ang punto ko lang dito ay ituwid yung mali ninyong paniniwala. Dahil sasabihin ko sa inyo, wala pong mali na makapagtama ng isa pang mali. Or hindi po maitatama ng isang pagkakamali ang mali. Or hindi po maitatama ng mali ng isa pang pagkakamali. Hindi po maitatama ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Alam niyo na po na mali talaga ang nasabi, nasalaysay ng mga pari, mga pastor. Pero anong nangyari sa inyo? Ba't kayo naniwala doon? Mag-aral po kayo ng sarili ninyo at ang sarili ninyong pag-aaral ang inyong paniniwalaan. Dahil sarili niyo yung tuklas. Huwag kayong maniwala sa tuklas ng iba. Maging sa sinasabi kong ito sa inyo ngayon, pwede niyong paniwalaan, pwede rin hindi. Pero pwede niyong tuklasin kung ang sinasabi ko ay tama ba or mali. Hanggang dito na lang po mga kapatid at maraming salamat po sa inyo. Sa inyong panonood sa aking Diyos, Divine Master Ben Miracle Senior, King of all Kings, Master Ben Miracle Junior, Divine Grandmaster Ben Madron Eclo the First, sa lahat ng mga makita at hindi makita. Maraming salamat po sa inyong lahat mga nag-subscribe, mga nanood. Sana pagpatuloy niyo ang pag-subscribe dahil marami pa akong ipapalabas na buong katotohanan upang mag-guide kayo kung paano ba pasukin ang kaharian ng Diyos dahil napakahirap pong pasukin
ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Napakahirap. Dahil buong akala mo ay makapasok ka na, hindi po talaga. Mayroon po yung proseso. Mayroon pong proseso. At ang prosesong iyon ay unti-unti kong ilalabas para matutunan nyo. Hanggang dito na lang po. Salamat.